So, meron ulit tayong sasagutin na question through this vlog. So, halimbawa, yung birth certificate mo ay na-register sa local civil registrar ng iyong lugar kung saan ka pinanganak. Now, nung kumuha ka na ng birth certificate mo sa NSO o PSA na ngayon, nagulat ka, iba na yung first name na nakalagay doon sa record mo. And yung gender mo ay iba na rin o yung sex. At yung middle name ng tatay mo ay nag-start sa letter O. Dapat U. So, paano ang gagawin mo kung ganito yung problema mo? Kailangan mo ba ng abogado sa ganitong kaso? Kailangan mo din bang pumunta sa korte, magpresenta ng ebidensya, magkaroon ng trial, umattend ng hearing? Well, dati yon. Before March 2001, kailangan mong pumunta sa korte bago mo mabago yung mga entries na nakalagay sa iyong birth certificate, sa iyong marriage certificate. Hindi mo nakakailanganin ang judicial order o yung desisyon galing sa korte para lamang mapalitan yung wrong spelling sa iyong birth certificate o sa iyong mga documents, maging yung pagpapalit ng first name. Ngayon, pagdating ng August 2012, mas lalong pinadali kasi hindi lamang wrong spelling dun sa entry sa iyong birth certificate o marriage certificate yung pwede mong papalitan sa inyong local civil registrar, kundi maging yung date and month ng iyong kapanganakan and yung sex or gender sa iyong birth certificate. Pwede nang gawin ng mga yan sa pamamagitan ng inyong local civil registrar sa inyong syudad or municipality kung saan nakarehistro yung inyong birth certificate. So, anong gagawin or anong isasubmit ninyo sa inyong local civil registrar kung pwede na palang magpalit ng pangalan or first name sa inyong local civil registrar or pwede nang ipakorek yung mga maling spelling ng inyong apelido, ng inyong middle name o kaya ng inyong first name? Well, kailangan pa rin namang mag-submit ng petition in the form of an affidavit na nakanotaryo. Dapat nakalagay doon sa affidavit yung merits ng petition at kung bakit kailangang i-grant ng inyong registrar yung pagko-correct ng spelling, yung pagpapalit ng first name, o kaya yung pagpapalit ng inyong gender, o kaya yung date and month ng inyong kapanganakan. Sa pagpapalit naman ng sex or gender sa inyong birth certificate, kailangan may kasamang medical certificate mula sa accredited government doctor na nakalagay doon na hindi ka nag-undergo ng sex change or sex transplant. Para mapatunayan mo na talagang nagkamali lang sila ng paglalagay doon sa iyong gender, na ikaw naman ay talagang tunay na babae pero nagkamali yung nailagay sa iyong birth certificate at naging lalaki yung iyong gender, ganon. So, kailangan mo ng medical certificate na nakalagay doon na hindi ka sex change. So, ano naman yung pwede mong mga isubmit na dokumento para mapatunayan, halimbawa na yung first name na nakalagay doon sa iyong PSA ay hindi yun ang first name na ginagamit mo sa ibang mong records. So, ito yung mga supporting documents, school records, yung transcript of records, school diploma, baptismal certificate, yung iyong birth certificate ng iyong mother, yung birth certificate ng iyong father, yung iyong voter's ID or iba pang government issued ID. And kailangan mo rin mag-submit ng clearance or certificate na ikaw na nagpapabago ng iyong first name ay walang pending na kaso. Kung employed ka, kailangan mong kumuha ng employer certificate na wala kang pending administrative case. Kailangan mo rin kumuha ng NBI and PNP clearance. Doon naman sa petition sa pagpapalit ng gender at sa pagpapalit ng date and month ng iyong kapanganakan, kailangan
nakasama din doon yung affidavit ng publication mula sa publisher, and nakalagay din doon yung kopya ng newspaper clipping. So, kailangan ng publication. At yung publication sa newspaper ay once a week for 2 consecutive weeks. Okay, so as a recap, under Republic Act 10172, approved noong August 15, 2012, yung mga maling spelling ng first name, middle name, last name o apelyido ng inyong birth certificate o ng inyong marriage certificate ay pwede nang gawin sa local civil registrar kung saan nakarehistro yung birth certificate or marriage certificate. Now, yung date and month ng inyong kapanganakan sa local civil register na rin aayusin. Ganun din yung pagpapalit or change ng first name sa local civil registrar na rin gagawin. And lastly, yung correction ng gender o sex sa inyong birth certificate ay gagawin na rin administratively o meaning sa inyong local civil registrar, hindi na sa judicial process. Pero kung ang papalitan na ninyo ay yung year ng inyong kapanganakan, yon, gagawin na yon through judicial process. Hindi na yon sa inyong local civil registrar kasi papalitan na nun yung inyong edad. Kaya substantial correction na yon, hindi na yon clerical correction. Okay? So para po sa mga inquiries ninyo, pwede po kayong maging channel member sa aking YouTube, and pwede po kayong mag-subscribe sa aking Facebook page na Attorney Promdi. Click nyo lang po yung button, and pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel para ma-notify po kayo. Click nyo yung bell all sa mga susunod kong videos and vlogs about cases na totoong nangyari and may desisyon ng Supreme Court. Hindi po natin opinion yung binibigay natin dito, kundi yung desisyon ng mga mahistrado ng Korte Suprema sa mga actual na kaso o sa mga actual na pangyayari. So, thank you sa inyong suporta at sa inyong panonood. Naway nakatulong na naman po tayo at nakapagbigay ng additional information. See you sa aking next vlog.